Agosto 2025, dumating si Volodymyr Zelensky sa Washington DC para sa isang napakahalagang pagbisita na maaring humubog sa kinabukasan ng Ukraine. Nakasubaybay ang mundo habang nakikipagpulong si Zelensky kay Presidente Trump at sa isang grupo ng mga pandaigdigang pinuno. Sa pulong, France, Italy, UK, Finland, Germany, NATO, at ang European Commission, lahat ay nagkakaisa para sa mahahalagang usapan. Ang agenda, usapang pangkapayapaan, mga garantiya sa seguridad, at ang kinabukasan ng Ukraine na nasa sentro ng pandaigdigang atensyon. Ang pangunahing balita mula sa Washington. Ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine ay nasa sentro na ngayon. Sa Oval Office, nangako si Trump ng buong suporta na titiyakin na susuportahan ng US ang kaligtasan ng Ukraine. 30 bansa na tinatawag ang kanilang sarili na Coalition of the Willing ang lumagda upang magkaisa sa kanilang mga pagsisikap sa seguridad. Ginagawa itong tunay na pandaigdigang pagtulak para sa kapayapaan. Ngunit ang tunay na sorpresa, nagmungkahi si Trump ng isang matapang na hakbang, isang direktang pagpupulong sa pagitan ni Zelensky at Putin, kasama siya at ang mga pinuno ng Europa sa mesa, umaasang magkaroon ng pagbabago. Sa isang dramatikong sandali, tinawagan pa ni Trump si Putin sa gitna ng pagpupulong, itinutulak ang isang 3 panig na summit. Malinaw ang mensahe, seryoso ang US at ang mga kaalyado nito sa paghahanap ng landas tungo sa kapayapaan. Noong Pebrero, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Ang pangunahing issue sa mesa, lupa, partikular, ang kinabukasan ng teritoryo ng Ukraine. Nagmungkahi si Trump na gumuhit ng bagong linya ng kontak na epektibong magpapahinto sa labanan sa kasalukuyang mga linya ng labanan na mag-iiwan ng ilang bahagi ng Ukraine sa ilalim ng kontrol ng Russia. Maring tumutol si Zelensky, nilinaw niya, walang lupay ng Ukraine ang isusuko, hindi ngayon, hindi kailanman. Uminit ang negosasyon, nagbanta si Trump na aalisin ang tulong ng US kung hindi susunod ang Ukraine. Ngunit nanindigan si Zelensky. Ngunit pagsapit ng Agosto, nagbago ang tono. Napalitan ng ngiti ang mga pagkunot ng noo, at parehong panig ang nagsalita tungkol sa pagtutulungan, hindi pagkakabahabahagi. Maraming salamat sa inyong mga pagsisikap, personal na pagsisikap upang itigil ang pagpatay at itigil ang digmaang ito, sabi ni Zelensky. Ngunit malinaw ang kanyang mensahe, hindi mapag-uusapan ang mga hangganan ng Ukraine. Matapos ang ilang araw ng matinding usapan, malinaw ang malaking balita. Nagbibigay ang US ng bagong military aid package para sa Ukraine, kasama ang mga advanced air defense system at bala. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga armas. Pinag-uusapan din ang suportang pinansyal dahil nahaharap ang Ukraine sa lumalaking gastos mula sa patuloy na digmaan. Nakipagkita si Zelensky sa mga mambabatas mula sa magkabilang partido, hinihimok silang panatilihing matatag ang suporta ng magkabilang panig sa kabila ng lumalaking pagkakabahabahagi sa Washington. Sa isang press conference, nagpasalamat siya sa US sa patuloy nitong pagsuporta. Ngunit nagbaba na ang laban ng Ukraine ay nakasalalay sa tuloy-tuloy at mapagkakatiwalaang tulong. Ang Pangulo ng European Commission, si Ursula von der Leyen, ay simpleng nagsabi, bawat bata ay kailangang bumalik sa kanyang pamilya. Samantala, nananatiling hindi nagbabago ang posisyon ng US sa direktang pakikilahok ng militar. Walang sundalong Amerikano sa lupa, armas at suporta lamang. Malinaw ang mensahe sa Europa, magbigay ng tulong at makibahagi sa pasanin, ngunit mananatiling kasali ang US sa ngayon. Habang nagbabago ang tanawin ng politika sa Washington, ang kinabukasan ng Ukraine ay nakasalalay kung mananatiling buo ang marupok na koalisyon na ito. Sa ngayon, umalis si Zelensky sa Washington na may mga pangako, bagong tulong at babala, nakasubaybay pa rin ang mundo. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, paki-like, subscribe, at i-hit ang bell para sa mas marami pang update.